Imbis nga na si Mrs. ang talian para hindi na magbuntis ay inako na ni Mr. na siya na lang ang talian o i-vasectomy para hindi na nga niya mabuntis yung Mrs. niya. Ganun niya nga kamahal yung asawa niya para hindi na masaktan. Ikaw, gaano mo kamahal ang Mrs. mo? Manood ka para malaman mo kung paano ginagawa yung vasectomy. Ayan. Sige. Hindi na nangangalam eh. Tingnan mo nga. Lagi lang. Doc, paulit. Ano po sabi niya, Doc? First step, lilinisin muna ni Doc. Relax ka ha. Ano, pinakapa ko lang mo. Dapat nakapa. Pag hindi nakapa, wala namang gagawin. Kinakapa mo. Pinakapa pa lang. Hinahanap pa ni Doc yung alin po, Doc? Last difference. Dito may sound trip sila. Madami tayong viewers. Anesthesia ha. Kaya nga malalim ha. Nabalabas na. Yun na. Wala na. Naglalagay ng anesthesia. Yan lang kuya, mararamdaman mo, konti lang anesthesia ha. Doc, ilang cc po anesthesia natin? 4cc. 4cc local anesthesia. At gising po si kuya. Relax. Magdadagdag ng anesthesia si Doc. So. Di wala, di ba? Yan. Wala na nararamdaman. Wala, di ba? Nakalaw ko na. Okay, panhid na. Ginagawa ito para hindi na makabuntis si kuya. So dahil hindi pwede si ate, oo. Kaya makasegue pa daw eh. Pwede na sumagway ka. Yun pala. Hindi kasi pwedeng dapat ilaligate namin yung misis niya. Kaya lang hindi pwede dahil nakapag SEX sila nang walang hindi nakapag-condom, walang pills, walang depo. Tapos kagabi kakatapos lang ngayon. Kaya hindi pwede. Hindi pumasa si ate sa screening ng bilateral tubal ligation. So, napakabait ni kuya at pumayag siya na lang para hindi na masaktan si misis. Doon ano bang tawag sa kinukuha natin na yan? Gumagawa ko ng maliit na butas. Maliit na At butas. doon ko palalabas yung bus difference. Oh. Narinig nyo? Kasi hindi ko mabanggit ulit. Basta may puputulin doon. Ay, pupuli na. Malapit. Nuhuli ko pa. Maliit na butas para abutin yung sinabi ni Doc. Bus difference. Ayun. Ito na yung bus difference. Ayun na! Yay! Nakuha na! Yun. Bus difference. Nakalawan na ng iyon. Ang edit na po. Matatali na. Yan, itatali. Si kuya ang tinalian, hindi si Mrs. Si Mr. ang natalian. Nakita ko kanina nung kinausap siya ni Mrs. Pawis na pawis. Yan. Pero, sobrang proud kami sa'yo, kuya. Tingnan mo yung mga babae doon naka. Tatalian muna bago gupitin. Hindi na makakabuntis si kuya. Oh. Dami tayong viewers dito. Hello, AMH! UP Baler students, midwifery students? Yes. Hello sa mga midwifery students!
Wow naman! Wow! Dok, kailan siya pwede? After 3 months pa, pag mag-sperm Hindi. After. Pwede na. Basta protected si Mrs. Pwede after. Sabihin natin 1 week. Oh, 1 week Condom. lang, Mrs. With protection pa yan. Okay. 1 week lang. Dalawa din po yun, Dok. Dalawa. Dalawa din pala yung ikakat. Parang sa babae din, dalawang tube din yung ikakat. Ayan, nakita na pala yung isa at itinatali na siya. Dok, dyan po dumadaan yung sperm cell? Dito. Sa kulay puti na yun. Sa puti po. Pero lalabasan pa din po siya ng sperm cell, hindi na? Hindi na. Huh? Seminal fluid na lang, yung tinatawag na kamol. Magpakamacho. Yun. Titigas pa din daw po. sobra. Mrs. titigas pa din daw. 3 times a day ka niyan. Kahit magmerienda pa. Tama. Second tube out. Ito na yung mga pinutol kay kuya. Ganyan lang kaliit. Yan. So, ito yung first. Yun, yan. Thumbs up ka. Tapos, ito yung second. Ayan. So, dyan dumadaan yung sperm. May masakit na wala, di ba? Oo. Kaya nga, makumbinsi mo man yung ibang masakit. Hindi masakit. Smiley. Pakita ko. Ganyan karami ang... Yay! Ay, ang dami. Kanina konti lang tayo dito Ba't dumami tayo? Congrats, kuya! Excited! Doc Louie! Kuya, parang wala nangyari na. Yan. Nandito na sa recovery room si kuya. Uuwi na si kuya, parang wala lang. Isang oras lang nagpahinga. Parang wala lang.